Umpisa ang eksena, habang hinihila ni Nanette at ng babaeng pusa ang kabaong ni Sensi, nagreklamo ang babaeng pusa tungkol sa bigat nito at tinanong kung buhay pa ba si Sensi. Subalit, tiningnan ang status ni Sensi ni Nanette at nagpapahinga lang daw si Sensi. Samantala, sa loob ng kabaong, nangangarap naman si Sensi na makasama si Sakshan. Pagkatapos ng makarating sila sa kabayanan, ginising ng babaeng pusa si Sensi. Pagdating sa kastilyo, agad binati sila ng Haring Thomas at Prinsesa Charlotte. At inalok sila ng hari na magpahinga sa kastilyo. Subalit, pinaalalahanan muna sila ng hari na ibahagi ang isang kwento mula sa kanilang paglalakbay. At sinubukan ni Sensi na magbiro tungkol sa pagtulog sa kabaong, na ikinabigla ng hari. At mabilis na pinuri ni Nanette ang kagandahan ni Prinsesa Charlotte upang mawala ang tensyon. At inilahad ng hari na naghahanap siya ng asawa para kay Charlotte, at ipinakilala sina Gomez, ang matapang na mandirigma, at Otto, ang wandering minstrel of love. Ipinahayag ng hari na dahil sa pagtaas ng aktibidad ng mga halimaw, isa sa kanila ang pipiliin ni Charlotte upang maging asawa at susunod na hari. At hiningyan din ni Haring Thomas ng payo sina Sensi at ang kanyang grupo kung sino ang mas karapat-dapat na maging asawa ni Prinsesa Charlotte, si Gomez ba, ang mandirigma, o si Otto, ang mga awit ng pag-ibig. Subalit, sa gulat ng hari, sinabi ni Sensi na hindi niya alam at hindi dapat magtanong ng ganitong mahalagang bagay sa mga bagong dating na manlalakbay. Tinawag ni Sensi ang hari na isang malupit at sinabing hindi siya karapat-dapat maging hari. At sa pag-alis ni Sensi, agad na humingi ng paumanhin sina Nanette at ang babaeng pusa sa hari, na tinanggap naman agad ito pagkatapos, habang natutulog na ang lahat, nag-iisip naman si Sensi habang nakatingin sa labas ng bintana. Subalit, nagising at tinanong siya ni Nanette tungkol kay Sakshan, ngunit bago pa man siya makasagot, nakita ni Nanette ang buntot ng babaeng pusa sa ilalim ng kumot ni Sensi. Nagkaroon sila ng pagtatalo habang umalis si Sensi upang maglakad-lakad sa labas. Doon, nakita niya si Prinsesa Charlotte na nagmamasid sa lawa. Nalaman ni Sensi na naguguluhan ang prinsesa sa pagpili sa pagitan ni Gomez at Otto. Inilahad ni Charlotte na si Gomez ay mapagkakatiwalaan at malakas, samantalang si Otto ay matalik niyang kaibigan mula pagkabata na laging nandyan para sa kanya. Napansin ni Sensi kay Prinsesa Charlotte na siya ay mabait na anak na nagmamalasakit sa kanyang ama, hindi tulad niya na laging nasasangkot sa mga problema, nagtatangkang magpakamatay ng maraming beses. Pinaalalahanan niya ang prinsesa na hindi niya kailanman humingi ng payo mula sa iba tungkol sa kanyang sariling buhay. Binigyan niya ng payo si Charlotte na siya mismo ang dapat magdesisyon kung ano ang gusto niyang gawin at itanong sa sarili kung ano ang tunay niyang nais at saka umalis. Kinabukasan, tinawag muli ng hari sina Sensi at ang kanyang grupo upang maging saksi sa desisyon ni Prinsesa Charlotte tungkol sa kanyang mapapangasawa. Nag-akala sina Nanette at ang babaeng pusa na pipiliin ni Charlotte sina Gomez o Otto. Subalit, sa sorpresa ng lahat, pinili ni Prinsesa Charlotte na magsagawa ng double suicide kasama si Sensi. Nabigla ang lahat, kabilang ang hari, Nanette, at ang babaeng pusa. At nahimatay naman si Nanette sa pagkagulat. Ipinaliwanag ni Charlotte na napagtanto niya na hindi niya talaga nais pakasalan si Gomez na may kakaibang amoy o si Otto na palaging gumagawa lang ng ingay. Nagtanong siya sa kanyang ama kung bakit siya pinipilit magpakasal nang hindi tinatanong ang kanyang opinyon at ipinahayag na ayaw niyang magpakasal. Sinabi rin nito na walang isa man ang nagbigay halaga sa kanyang nararamdaman maliban kay Sensi. Ipinaliwanag niya na si Sensi lang ang nagtanong at nirerespeto ang kanyang opinyon, kaya't napili niyang hindi magpakasal at magsagawa ng double suicide kasama siya. Bigla namang sumingit si Gomez na nagsabing tama ang prinsesa tungkol sa kanyang amoy at biglang nag-transform sa isang halimaw. Inamin ni Gomez na balak niyang sakupin ang kaharian para ialay sa Dark Lord, ngunit hindi niya inakala na mabubuking siya ng prinsesa. Sinabi ni Charlotte na nagkataon lamang na sinabi niyang mabaho si Gomez dahil iyon ang totoo at nang malaman ang tunay na anyo ni Gomez, nagdeklara itong papatayin silang lahat dahil hindi na niya kailangan ang trono. Sinubukang gisingin naman ng babaeng pusa si Nanette habang ang mga bantay ng hari ay sumalakay kay Gomez, ngunit lahat sila'y natalo sa isang suntok lamang. Kaya nagpasya ang babaeng pusa na labanan si Gomez at tinulungan naman siya ni Otto sa pamamagitan ng pagkanta ng Magic Song, ngunit walang nangyari. At nakipaglaban na nga ang babaeng pusa kay Gomez, ngunit hindi ito naging epektibo at nasaktan siya sa pagsugod ni Gomez. At sinabi naman ni Gomez sa babaeng pusa na papatayin siya ng kanyang matitibay at matatalas na sungay. Subalit, biglang tinawag ni Sensi si Gomez at hiniling na sila muna ni Prinsesa Charlotte ang patayin. Ipinaliwanag ni Sensi na nais nilang mag-double suicide ngayong malaya na ang prinsesa mula sa kanyang ama.
Sumang-ayon si Gomez, sinabing papatayin muna niya sila bago ang hari at sunugin ang buong kaharian. At habang papalapit na si Gomez, agad nagbago at nagdesisyon si Prinsesa Charlotte na hindi niya nais mamatay at nais niyang protektahan ang mga tao ng kaharian. At nang mapagtanto ni Sensi na nais pa mabuhay ng prinsesa, agad niyang itinulak ito palayo at sinabing hindi siya karapat-dapat maging kapartner sa double suicide. At agad ding nagising si Nanette at gumamit ng kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang barrier na naging sanhi ng pagkabali ng mga sungay ni Gomez sa lakas ng barrier ni Nanette. Sumigaw naman ang babaeng pusa kay Nanette ng papuri at agad na umatake ang babaeng pusa ng malakas na naging sanhi ng pagtalsik nito palabas ng kastilyo. At pagkatapos, agad ding nagpasalamat ang babaeng pusa kay Annette sa pagligtas sa kanya. At biglang lumabas si Otto nagmungkahi na gawing kanta ang kanilang pagkakaibigan, ngunit hindi na interesado ang babaeng pusa. Samantala, humingi naman ng tawad ang hari kay Prinsesa Charlotte sa kanyang mga nagawang pagkakamali at hindi pagsasaalang-alang sa kanyang nararamdaman. Nangako ang hari na mula ngayon ay pakikinggan niya ang kanyang anak. At habang pinapanood ang kanilang pag-aayos, nagkomento naman si Sensei na muli siyang nabigo sa kanyang tangkang pagpapakamatay. At pagkaraan ng ilang araw, may naguulat sa kaharian na may mga halimaw na lumitaw sa timog na tarangkahan. At agad inutusan ni Princess Charlotte na ngayon ay bagong reyna, ang Royal Guard na sugpuin ang mga halimaw. Samantala, makikitang hinihila muli ni Annette at ng babaeng pusa ang kabaong ni Sensei. Nag-usap sila tungkol sa pagiging reyna ni Charlotte at ang kanyang matapang na desisyon. At biglang nagsalita si Sensei, pinaalala na ang mga babaeng may sariling paninindigan ay maganda ring katangian. At habang nagpapatuloy ang paklalakbay nila, isang eksena ang nagpakita kay Annette na lubhang nasaktan at tinutulungan ng isang kaibigan, ngunit hiniling niyang gamutin muna ang taong nasa tabi niya. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po, mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.